housemate, you don't even like to go outside the door. Headache. Yeah, because I have a flatmate before when I was new here in UAE. He is a he. Wala. Pakasimangot. We don't know. We don't even talk. We don't even know each other. But you know by his look that he's a simangot. He always, even if you greet in the hallway, good morning, kabayan. No. Cooking. You don't even like to wash your dishes if he's in the kitchen. Then I said to my wife, let's transfer. We transferred to another flat. Then we transferred to another flat. I saw him again down the building. And then she said, Han, maybe you have an assignment to this guy. But still, si Mao. But anyway, it's a reward. To have a peace in your heart is a reward. Amen. If you have a good and healthy working environment is a reward. Because it's very difficult to have a toxic colleague. Yung maepal, nakasama, garapal, yung ganyan. So, are you living by faith? Amen. Amen. How does Abraham's faith challenge you? Yung isa-isa tayo. Please, give me a few words. How does Abraham's faith challenge you? Mike, paano ka na-encourage sa buhay ni Abraham? So tanungin mo muna siya kung kilala niya si Abraham. Alam ba niya yung story ni Abraham? Story siguro first. Okay, alam mo Counting diba? briefing. Si Abraham, siya yung tinawag ng Panginoon na magiging father of many nations. Kaya lang, tinawag siya magiging ama. 100 years old na siya, uugod-ugod na. Wala nang, kumbaga sa similya niya, hindi na kayang lumangoy pa. Tapos yung asawa naman niya baog. Pero ang sabi ng Panginoon, ang pangako sa kanya, siya ay magiging ama ng maraming bansa. Paano mangyayari yon? Dahil sa pangako ng Panginoon na pinanghawakan niya. Hindi siya nanghina. Na imposible. Because even Sarah laughed. Imposibleng mangyari. Pero naging Naging posible. Dahil yun ang sinabi ng Panginoon. Ngayon, how does Abraham's life, faith, challenge you? Wala namang mali. Saka tama. Wala namang ditong grade. Wala akong lesson plan, wala akong class record. So, walang maling sagot. Oo, walang maling sagot. Wala. Kahit ano lang nasa ano mo. Babalikan kita. Oh, ikaw muna, Miyas. Ako talagang mula nung mo yun, nung nakilala ko na ang Diyos ng totoo, yung meron na akong relasyon sa Kanya, talagang lahat yata ng mga nangyari sa buhay ko at lagi kong inaano yung promise niya na hindi niya ako iiwan at hindi niya ako pababayaan. Nakatanim sa isip ko yun. Kaya kahit anong problema ang dumaan sa buhay ko, kung wala, di wala. Kung meron, edi meron. Yun na yun. Nakaano na yun sa puso ko na andyan lang siya. Kung pag hindi pa niya sinagot yung panalangin ko, ibig sabihin, kailangan ko maghintay, hindi pa yun yung time. Amen. Yun yung lagi kong inaano sa sarili ko. How about you, Ruth? How does Abraham's faith challenge you? I am here already without my family. So first of all, I am here because of my Jesus and because of my God, my faith. So I believe wherever I will go, my Jesus, He will be with me everywhere. Only. Amen. Para sa akin, ako nag-asawa, iyaano ko yung buhay ko. As Iyak yan. mabuting asawa. Nag-start ako, nagpakasal ako ng 20.
Pero andun yung struggles na mga pagsubok sa lahat ng mga bilang mag-asawa. Andun yung naghangad ako ng magkaroon ako ng anak. Mhm. Magkaroon kami ng anak. 9 years na nakunan, blah blah blah. Parang nawalan ako ng pag-asa. Nawalan akong pag-asa na magkaroon ng anak dahil parang may problema ako sa matres. Pero andun yung panalangin ko na sana magkaroon. For about 9 years, nagkaroon ako ng isa. And then, parang bago ako nagkaanak, nawawala na ako ng pag-asa na magpatuloy pa kaming mag-asawa. Parang, andun yung pagsubok na nahanap niya yung mga bagay na kulang sa akin, nahanap niya sa iba. So, siguro, sa sobrang faith ko kay God na sana magkaroon na lang kami ng sarili naming anak para hindi na siya humiwalay sa akin bilang ano. Kasi mahal na mahal. Kumbaga, kahit na nagkamali siya or whatever, dahil sa, siguro, hindi siguro, mahal ako ni God. Binigyan niya ako ng isang anak, kahit isa lang, at least. Ngayon third year college na siya. Always on top. Thank God for that. At sana magsama kami dalawa dito. Pero andun pa rin yung mga pagsubok na dati. Pero pinipilit niyang maging nagkahiwalay kami as in na ang anak ko pa ang nakatuklas ng mga pagkakamali pero pinilit niyang bumalik sa amin. Dapat nga hindi na kasi ayaw ko na talaga. Pero okay, dahil nga sa anak ko, nagpatuloy pa rin kami. So parang thankful ako na andun pa rin siya sa anak ko na sabi niya magsasama-sama pa rin kami sa mga susunod na ano. Sabi niya ganon, umuwi na lang daw ako, bla bla bla. Dahil gusto niyang makabawi. Thankful ako sa ano, na sana nagpe-pray pa rin ako na maging okay ang lahat. Amen. How does Abraham's faith Sa akin challenge you? naman, actually, na talaga ako nito eh. Lagi din ako nabaksla, ganon. Sa Doha, Qatar, sa amin sa Surigao, at sa Manila. Sige lang. Ang dami ko naman kasi talagang pinagdaanan. Pero lahat naman yun is nakayanan ko. Nakayanan mo? Nakayanan ko sa sarili ko na hindi alam ng pamilya ko. Hindi mo nakayanan dahil sa grasya ng Panginoon. Sa grasya ng Diyos. Yun. Tapos isa pa, may anak ako kambal. So, isa lang din ang naano ko sa sarili ko na kaya pala na binigyan ako ng anak na lalaki kambal. Kasi hindi pala kami forever ng asawa. Which is, kasal kami. Tapos ngayon, sa ilang panay mo siya sa akin na gusto niya buuin yung pamilya namin. Pero hindi ko yan 100% kasi sa 13 years naman kasi is parang Naghiwalay kayo. 13 years, pinakasalan lang ako, nanganak ako is that's it. Tapos yung parang sabi ng mga anak ko, mami, ako pwede, daddy, pero sabi ko sa mga anak ko, darating ang panahon na maintindihan niyo yung sitwasyon. Yun, basta ang dami ko rin naman na ng mga problema sa family, lalo na rin ngayon sa trabaho, stress din ako kasi ang hirap mag-handle ng mga staff na mas marunong pa sa trabaho. You're a manager. Reception. Mas Receptionist. marunong pa, tapos makipag-argue pa sila sa'yo, may mga kliyente. Pero yun nga, tama naman sinasabi mo na bago talaga tayo alis ng bahay. Ano Must be talaga tayo? praying. Kasi minsan, pag nag-iinis ko sa mga staff, bibigyan ko sila ng Difficult customers. ko sila, sige puro kayo, paa kayo ng paa. So dapat hindi. Pero na-realize ko hindi pala dapat. So kailangan natin maging sa work natin. Kasi kung hindi natin sila maging sino na maglilinis ng kuko? Sino na maglilinis ng kuko? Kung hindi aawayin natin, ayawan ka na, di ba? Ganun. Ayun, ang dami naman pagsubok na ko rin na sana nga rin, na niya to kasi 6 years din ako hindi nakauwi ng Pinas. Why? Galing pa ako ng Doha, Qatar, nagdiretso lang ako dito, namatay mama ko 2022. Pero may visa ka? Pinagdasal ko talaga ito na sana uuwi talaga ako ngayong December, kahit for 10 days lang. So wala ka pang ticket? May ticket na ako, Okay na pala. So, yun,
dati nawawalan talaga ako ng tiwala sa Panginoon. Aminado ako. So, you learned something today. Yeah. That before you go to work, the Lord will prepare your heart to forgive. Para hindi puro paan. Yes. Pagpapasok pa lang ako, ay binuo ko. Yes. That's one of the most difficult part of our lives, especially if we are handling people na Kasama ng you don't like to araw-araw. go to work because of these people inside the company. Mm. That's what I'm telling to my staff na if you hate me, tell me.